Isinigaw ng babaeng ito ang pangalan ng ating bidang si Yang Chen, lumingon naman agad si Yang Chen rito, nakiusap ang babae na lalo pang magpalakas si Yang Chen at ipasa ang inner assessment, dagdag pa nito na wag itong mag-aksaya ng talento sa martial arts. Nagpasalamat naman si Yang Chen sa pagpapaalala nito sa kanya. Pinag-usapan ng naman ng mga lalaking ito si Yang Chen, tinanong ng isang lalaki kung talaga bang may martial soul si Yang Chen. Sinagot naman ito ng isang lalaki na hindi siya segurado ngunit tiyak niyang ito ay mapang-api, dagdag pa ng isang lalaki kung talagang naabot na ni Yang Chen ang martial soul. Lingid sa kaalaman ng mga ito na naririnig sila ni Yang Chen. Bakas naman sa mukha nito ang tuwa at pagka-proud sa kanyang sarili. Sa kabilang banda ay kinikilig naman ang dalawang babaeng ito sa lalaking dumaan sa kanila, sinabi ng isang babae na napaka-gwapo nito at talented dagdag pa nito na gusto niya itong pakasalan, itinanong din ng isang babae na ito kung yun ba si Jian Woog isa sa pinakamahusay na outer disciple. Dagdag pa nito na talagang napaka-gwapo ni Jian Woog. Nagulat naman si Jian nang makita nito si Yang Chen at tinawag niya itong kapatid, tuwang-tuwa naman si Yang Chen nang makita si Jian at agad niya itong binati at niyakap. Nagulat naman ang dalawang babae sa kanilang nakita at hindi ito makapaniwala kung paano naging kapatid ng isang pinakamahusay na disciple ang isang mahinang outer disciple. Sinabi naman ni Yang Chen na nakuha niya ang palabas ngayon dagdag pa ni Yang Chen na natakot sa kanya ang mga losers. Agad namang nagyabang si Yang Chen at sinabi na ang kanyang martial soul ay lumitaw tulad ng isang dragon mula sa kalangitan dagdag pa ni Yang Chen na kahit raw si Li Qingling na mangha sa kanya. Tinanong naman ni Jian si Yang Chen kung nagpikite ba si Li Qingling ng pagmamahal sa kanya. Sinabi naman ni Yang Chen na wala si Jian noong mga oras na inyon kaya hindi niya nakita kung gaano kainit ang titig nito sa kanya. Sinabi pa ni Yang Chen na sa tuwing magkasama sila ay inilalapit nito ang kanyang sarili kay Yang Chen, gayunpaman hindi masabi-sabi ni Yang Chen kay Li Qingling na meron siyang ibang gusto at ito ay si Moxo. Sinabi naman ni Jian na hindi alam ni Moxo na nagising na ang kanyang martial soul, agad namang niyaya ni Jian si Yang Chen na sabihin ito ngayon kay Moxo. Pumayag si Yang Chen at agad itong nanguna sa paglalakad, habang naglalakad ang dalawang magkapatid, may nagsabi sa kanila na ito ang mga ito. Lumapit naman ito sa kanila, agad naman tinulak ni Yang Chen si Jian upang ito ang magpaliwanag rito kung bakit sila naroon, kaya sinabi ni Jian sa babaeng mukhang lalaki na ito na gusto nilang makita si Moxo. Nagtanong naman ito kung anong nangyari. Sinabi pa nito na kailangan nilang sabihin ito sa kanya at siya na ang magsasabi kay Moxo. Ngunit nagalit si Yang Chen at hindi ito pumayag at sinabi na hindi na kailangan malaman ng alalay ni Moxo ang mga bagay na iyon dahil hindi na iyon sakop ng kanyang trabaho kaya umalis ito sa kanilang daraanan. Ngunit hindi ito nakinig kay Yang Chen. Sinabi lang nito na isang hanggal si Yang Chen dagdag pa nito na hindi nais ni Moxo ang mapalapit sa kanya at tinanong kung hindi ba iyon naiintindihan ni Yang Chen. Sinabi din nito na naipasa ni Moxo ang inner assessment at sa oras na ito ay hinding-hindi na magkokres ang inyong mga landas dagdag pa nito na mas mabuti kung layuan na lang ni Yang Chen si Moxo. Hindi naman pumayag si Yang Chen at sinabi na hindi siya maniniwala hanggat hindi niya ito narinig ng personal kay Moxo. Habang nagtatalo ang dalawa ay dumating naman si Moxo, tinanong naman ni Jian kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Sinabi naman ni Moxo na lumaki na sila at ang lahat ng mga bagay sa kanila ni Yang Chen ay nagbago na. Dagdag pa ni Moxo na dapat na nilang layuan ang isa't isa mula ngayon, bakas kay Yang Chen ang lungkot at pagkadismaya ngunit, pumayag peren ito at agad na umalis. Bago umalis ang magkapatid ay sinabi ni Jian kay Moxo na sana ay wag itong magsisisi sa kanyang mga sinabi,
Tuluyan hanggang umalis ang magkapatid, habang nagpapahinga ang magkapatid sa tabi ng isang bangin ay nagsimula ng mag-cultivate si Yang Chen upang mas lalo itong lumakas. Maraming salamat sa panunood, huwag kalimutan mag-like and subscribe, huwag din kalimutan e-open ang notification upang maging updated sa mga susunod pang mga video.